So, ikwento nyo sa amin tungkol saan ba itong OJT Hours of Love? Bakit ganun yung title? OJT Hours of Love. Hinaluan nyo ng love life yung pag-OJT yung dalawa? Ganun ba? So, mga estudyante kayo dito? Yes, Okay. both kami na OJT, intern kami dalawa and we're trying to fight for one job opportunity. So magiging rivals kami dito. Who made the best intern win. Ah. So doon magre-revolve yung story. And syempre, this is a rom-com. Yes. And yung Both of gagawin ng yes, sorry. Go. Go ahead. Go. What were you gonna say? Just both of our characters come from different backgrounds, Okay. which is the interesting part of the story. Pero yung character ko, si Winona, she kind of goes undercover. Okay. Kasi she comes from a privileged background. Yung family niya, may company na sila. Pero she wanted to prove herself to other people na hindi niya kailangan yung family name to, show her worth and her capabilities. So, hindi kailangan gumamit ng mga alas, di ba? Para makapasok sa isang kumpanya. Ayan. Pero kasi, since kayong dalawa, medyo nagkakaroon ng competition dito sa rom-com na to, sa microdrama na to, nagsasabutahihan kayong dalawa ng trabaho? Ganun ba? May mga ganun ba? Naaabangan? Ano yung mga dapat abangan? So basically, of course, we want each other. We want na maging worse look sa boss yung each other. So Okay. we do a lot of things to para maging trouble yung isa. So ganun parang asa't pusa. Oh, so nagbabangayan talaga kayong dalawa. Pero pag nakaharap si boss, Opo. mabait. Yes. Okay, sige. Since nasa workplace, no, yung kumbaga venue or setting ng microdrama natin, gawin nating dito natin paikutin yung mga questions for you. Mga situational questions to na itatanong ko sa inyo, okay? Kasi nga, since workplace setting, yung ating OJT Hours of Love. Okay, situation number 1. Kung kayo ay bibigyan ng pagkakataon, what would it be? Magtrabaho sa isang malaking family business or magsimula from scratch sa ibang kumpanya at bakit? O, di ba? For that very Bucon question. O, ayan. So, would you rather start sa family business na malaki o from scratch na sa ibang company? I would definitely start off from scratch. I think there's more that you can learn than from. There are benefits from learning from a family business, then, but sometimes that's limited. Kasi sometimes it gets too comfortable, or there's still that privilege na it's inevitable to have. So I would rather start from scratch. Okay. For me, depende sa situation kasi of course it's always better to start off in scratch and learn new things. Pero kung walang tagapagmana, kung imamana sa ibang tao yung family business mo, I rather continue the legacy and successful of the business instead na mapunta sa iba. Pero of course, you always want to try something new to be, to challenge yourself. Pero yeah, depende sa situation for It's me. good to have both. True, 'di ba? O eto naman. Paano nyo kaya i-handle ang mga bullies, mga madta or tamad, yung mga pabida-bida sa trabaho, credit grabbers, and syempre yung mga sip-sep sa boss na mga co-workers? How do you think? How do you think would you handle them? Yung mga ganitong klaseng tao, mga quiet na lang. Paano mo i-handle yung mga ganon? Usually, with my experience so far, I would just kind of steer away from their energy na lang. I'll be quiet, I'll be like, okay, I see that I don't like you, I don't want to be around you, I'll stay away as much as I can, or try to be professional lang or something. I don't want to feed into it too much, but sometimes I understand na you gotta stand up for yourself, or you gotta kind of find a way to really prove yourself to other people. Syempre hindi natin hahayaan yung mga bully na i-bully tayo, 'di ba? Syempre tama nga, we stand up for ourselves. Pero syempre, yung mga sip-sip or yung mga ibang mga
nasabi niyo po Oo, is mga credit grabber, di yung ba mga yung mga you ganyan? just let the karma do itself. Like syempre what goes around comes around, 'di ba? So yun nga. Oo. And sometimes, standing up for yourself doesn't have to be papatol ka sa kanila. It can also be like Walking away. an incident report and you Yeah. send it to HR. Oh, di ba? Dito tayo sa patas na playing field maglaro, di ba? No, di ba? Inano mo ako, kumbaga pinuno mo ako, so eto na, i-HR na lang kita, di ba? Oh, at least HR ka na agad, oh, di ba? Ganun Oh, po ba 'yun pag yes, may oo. i-report niyo? Report mo agad, 'di ba? Kasi para sa lalo na bullying in the workplace ha, hindi bad talaga 'yan. Kasi 'di ba, it doesn't own, it really affects your mental health and the quality of work, 'di ba? Especially kung wala ka namang ginagawa doon sa tao at nai-insecure lang sa kasalanan mo, mas magaling ka sa kanya. Right. 'Di ba? Oh, edi pagka ganun, teka, you talk to your supervisor, parang nabubuli po ako. O pag hindi pa talaga at hindi nadaan sa ganon, edi mag-HR na tayo, di ba? But be ready kasi dapat meron ka ring ebidensya na talagang binubuli ka. Hindi ka naman pwede basta magsumbong sa HR na binubuli po ako, di ba? O nasa ng ebidensya? Sa anong paraan? Syempre, HR is also fair, but at least this guy or girl, kung ano, I know what you're up to and ayan na, in-HR na kita. So, medyo back off ka na, di ba? Oh. Anyways, eto. Talaga sumagot din daw ako. Yes. Eto. Dito, like here in TV5, isa to sa mga companies na ipinagbabawal ang, well, paano ba to? Tama, di ba? Bawal magjowa. No, mali. Dito sa TV5, bawal ang mag-asawa. Oo, pero kung dito kayo naging magjowa and then eventually you got married, okay yon. Pero as in bawal mag-asawa. More or less, it's like that. And there are really companies who practice that. And some companies pa nga, they practice na bawal makipagrelasyon sa co-employee mo. Kasi for them, nakakasira yun ng focus. And then, kapag kayo nag-away o nag-break, umaalis ang isa. So, nadidiskaril din, di ba, yung trabaho. So, meron talaga mga companies na gano'n, yung pinagbabawal yung pakikipagrelasyon sa kapwa-employees. Kung kayo ba, napunta sa sitwasyon na yun at nagkainlaban kayong dalawa. For example, which would you choose? Yung isa-sacrifice, ano yung kaya nyong isacrifice? Yung career or yung love life? At bakit? For me, depende rin sa situation kasi syempre kung dream job mo yon, you wouldn't sacrifice it for love kasi that's your dream job di ba? Pero if she's the one and pwede ka naman maghanap ng mas better job, why not? So, it really depends. It really depends for the situation for me. Same answer. Maybe, hopefully, there's a way to kind of meet in the middle. Kayo po ba? Ano? Kung nahanap niyo yung... Binato sa akin. Alin? Hindi, kunyari ganun. What would you choose then? Would I sacrifice the career or the love life? Kasi ang hirap pag sinacrifice mo yung career mo and then it didn't work out. You Oo will have that naman. regret. Pero Oo same naman. rin. Kasi Oh, baka what yun if yung she was maging really... totga mo, diba? Yes, the So, one yeah, that got away. It's kind of hard, yeah. Totoo ka naman dyan. Pero, alam mo, if I would be caught in that situation, or siguro talagang ever since I've been working for like, oh my gosh, nasa 20 plus years na nagtatrabaho si tita, iniiwasan ko talagang magka-jowa sa kumpanya. Kasi nga, ayoko yung ganong klaseng feeling na kapag nag-away ko sa kikita, yung Tapos ganon. mapapansin ng ibang tao. Oo, di ba? na hindi Tapos kayo yun nga, okay. affected yung, di ba nga, may mga sitwasyon pa nga na kahit hindi mo siya kasama sa isang company, kahit di kayo magkatrabaho, nag-away lang kayo ng jowa mo, apektado na yung work mo. What more, di ba? Kung magkatrabaho kayo. So yun, ako talaga, yun iniiwasan ko. Ayoko na nagkakaroon ng relationship na, kahit pa sabihin mong it's a big network like TV5, ayokong we are in the same space kasi nga,
mabilis rin kumalat yung mga news. Yes, at saka iniiwasan ko yun. Tapos, syempre, alam mo naman, mga mosma, ang mga marites of social media. Alam mo, nag-aaway yan eh. Kaya hindi magandang performance sa work na yan eh. Oo. Kanina nakita ko siya nagbabangayan sa may CR. Alam mo yung mga ganon, yung mga dagdag chismis pa. Tapos, parang okay, we really don't need to explain ourselves, pero minsan kailangan, di ba? Para tumahimik na kayo. Ang hirap, And it's a waste nakaka-stress. of energy, Oh, right? di ba? Nakaka-stress. Pero tama ka, you veer away from those people. Ako pa naman ayoko talaga ng nega. Na parang, ganyan ka? Lumayas ka. O kaya ako na lang aalis, di ba? Yeah. Kasi parang, ayoko ma-affect yung mood ko just because you're like that. Just because you're like that, ano gusto mo? Damayan kita sa pagkanega, di ba? Ang pangit talaga pagka ganon. Mas malagay yung happy-happy na lang tayo all the time, boy, di ba? Okay, speaking of happy, ano ba, may happy ending ba to? Pero syempre, hindi natin pwedeng i-reveal. So, dapat abangan natin talaga. Yes. How many episodes is this microdrama nga pala? And how many minutes per episode? So there's 50 episodes, Okay. pero every 50! Wow, di ka na Yes. mabibitin doon, ha? Oh, di ba? Actually, yung episodes niya nakakabitin. Oo, 1 minute lang kasi. So there's like the verticals na nakikita mo na short films. So Yes, yes. maganda yung twist ng Oo, story. So, yeah. oh. And it's also directed by Easy Ferrer, a very, Okay. very good director. Who wrote the script? J Valier. Jay Valle? Jay Valle, magaling ka kasi binibitin mo kada minuto. Diba? Kasi it will keep you coming back for more na hindi mo talaga pwedeng hindi tapusin eh. Diba? That's the goal eh. Diba? Kung talagang nahook ka. True. Oh, diba? So Jay, hats off to Galing. you. Tsaka Direk. And the rest of... Sino pa mga kasama nyo? So we also have Miss Maui Taylor, Oh, Danny okay. Porter, and Raj Prado, and many more. Okay. Anong role naman nila? So Miss Maui Taylor plays Miss Elaine. She's like our The boss. chismosang Yeah, the sekretarya? No, the boss, the boss. Ay, boss level And then- si Maui. Sorry na Maui. Yeah, Danny Porter is the bully. Oh! Bullying her. Oh my God, ang saya ng character niya. Yeah, She's so good. fun to watch. Okay. Yes, and then Raj plays Charlie, which is the character. The best Yung friend of my pagsasilosan ba, yeah. character. Oh, my Yeah, God. yeah, yeah. Oy, meron palang gano. So, kahit pala nagbabangayan kayo dun sa may nagseselos pala. And they're all interns, so naglalabang kami sa spot. Okay. Yeah. So hindi lang pala kayong dalawa. But we are the top Oo. competitors. So, parang wakwakan pala ito ng mga interns, ha? Okay, why not? Sige, abangan. Is it being aired na o aabangan pa lang? It's out na. Oh, Actually, sige. the first, Oh. I think 5 episodes are Okay. free. You can download the Signal Play app, Okay. and then the first few episodes are free, and then the other ones you have to pay 20 pesos. 20 20 pesos, lang. but yung 20 pesos na yon hindi lang naman yung microdrama nyo yung Yes. pwede na nilang mapanood, di You ba? can watch all They can the watch other- all the microdramas. The monthly is including- 149. Oh, yun. Oh. Hindi masama. Pero Including maraming yung mga dating microdrama na yun nga Yes, mapapanood mo. oo. Kasi umuuso na ngayon yung mga Totoo. yung mga short microdrama like the verticals. Yes, because our attention Span span is is really so, Yeah. ano So, lang, so na lang ginawa talaga nila ngayon. 1 minute na lang instead of Correct. 40 to 50 minutes. Iba na talaga ngayon. Talagang yung attention span ng utao, parang lahat tayo may ADHD na. Dahil you can't focus like for quite a long time, di ba? Okay, sige. So, invite everybody na panoorin via Signal Play app ang ating microdrama. Go. So hi everyone, my name is Hyacin Cayado. I play Winona. And I'm Gab Lagman. I play as Marvin. And OJT Hours of Love is out now on the Signal Play app. Yes. All episodes are out now. And it's directed by Easy Ferrer. And also Miss Maui Taylor is gonna be there, Danny Porter, and Raj Prado. yeah. Yes. Okay, so ayan, nakakarinig natin yan sa Signal Play app along with the other microdramas na pwede ninyong mapanood doon. Huwag nyo nang panghinayangan ng 20. Gasolina nga, hindi kayo nangihinayang magbayad ng lagpas 90 pesos saka plus 100 plus pesos for diesel, di ba? Ano man yung Grabe. 20? Oh my God. Oh, di ba? Kayo rin ba? Something. Di ba? Medyo ang lungkot kung pwede lang maglakad mula bahay hanggang dito or mag-zipline.
Mahal na kasi na per litro, di ba? Eh yung 20 pesos mo, marami na kayo mapapanood nun. So pag stress kayo sa mga bagay-bagay at you feel like nega, watch na lang kayo ng mga microdrama. Yun, di ba? Signal play up dapat. Oh. Teka lang, alam mo naman tradisyon natin dito, di ba? Gagawin ko na naman kayong DJ. Kasi hindi mo napansin. Wala na, naubos ang boses ni Tita. So kayo na ang mag-intro ng next song natin. Go, Gavin Hyacinth. Mga kapatid at mga katrupa, oras na para mag-time in at mag-report sa trabaho. Samahan niyo kaming magtrabaho ng wagas at kumpletuhin ang oras ng aming OJT Hours of Love. Today, I'm taking control of my life. Isa lang ang kukunin namin sa inyo para magtrabaho sa kumpanyang ito. Ay, what should I do? Kayong dalawa lang, Marvin, yung magaling dito sa batch nyo. Being the best in their way. What if ako pala yun? May utos po ba kayo? Kontrahin ko lang po yung sinabi ni Winona. Ay, alam ko po kung saan may extra cord. Wala ka sa nanay ko. Eh, yung nanay mo ba? Ano? Ang salim. Ako po. Yung mga slums nga ng mga bata, fluent na rin mag-English. How do you know that? I'm not came there. I came here. Basta! Kailangan matutong ng probinsyanang ng leksyon. Wait ka na nga, clumsy ka pa. What if I make Marvin fall in love with me? He won't compete with me anymore. I think I'm starting to like him. Baka ma-inlove ka na naman dyan, Nak. Hinding mangyayari ulit sa akin yun, okay? Yung isang ka-OJT, Winona, napaka-arte. Maganda pa. Hindi rin po. I'm fine with being called nagpapanggap na mayaman, but hindi maganda. Can you turn up the fan, please? I was so pretty as a kid, di ba? Hanggang ngayon naman eh. Joke lang. Hindi ka na mabiro, oh. Mga kapatid! Dito tayo sa totoo. O, yan yun yung boses. Pagbigyan nyo na, minsan lang naman yan. Siyempre, dito tayo sa True FM, hindi ba? Like, share, subscribe, follow ang ating mga social media accounts, ha? At True Network PH. Yun lang ang keyword na hahanapin nyo. TRUENETWORK PH. O, like, share, follow, subscribe para bongga talagang levels natin sa FB, sa IG, sa X na dating Twitter, sa YouTube and TikTok, pati na rin sa mga podcast.